Ma'am Mary Grace, magandang hapon. Gandang hapon po, Sir Okay. Idol. Galing po kayo ng Cebu? Opo. Namasahe pa kayo pupunta dito? Opo. Para magsumbong? Opo. O sige ma'am, sagutin ko rin pamasahe nyo papunta Kasama pabalik. ko po yung mama ko tsaka yung anak ko po, yung baby po. O sige, kasama na po yung sagutin ko yung pamasahe ng mama mo. Baby Tsaka mo. yung nagbabantay ng baby ko po. Saka nagbabantay ng baby mo. Sige, aeroplano kayo. And Idol, chinek-in po natin sila sa hotel po. Chinek na. Yes po. Buti naman yung sa kaso nyo. Sige, yung pamasahe niya, aeroplano, back and forth, sagutin natin. Kung nakabayad na papunta rito, i-reimburse natin. Tayo na Ano po tulad? ang nagpa-hotel po sa kanila. Very good, very good. Mary Grace, Opo, sir. so boyfriend niyo po itong si Kapitan, Yes po. Captain Jose Buscato. Yes po. Ngayon, ang balita ko, tumatanggi siya ng anak niya dahil sabi niya, mag-DNA test muna. Opo, yun pong sinasabi. Nagdidiskumpiyado siya. Bakit siya nagdidiskumpiyado? Hindi ko po alam sa kanya, sir. Kasi sa start pa lang po is nagbibigay naman siya po. Ano una? Opo, mula Nung nung napagod pinatal po na, ako. all of a sudden, hindi ko na anak yan. Yes po, para pong Pastilan. bang yung responsibility niya po tinatakasan niya. Nung una pong prenatal ko po is pinasama niya yung mama niya sa akin po sa pagprenatal po sa akin. Tapos nagbibigay siya ng financial support po. Mga Ano maliliit una na- in first, Opo. nagbibigay naman. Opo. Ba't nagbago ang isip niya all of a Hindi ko sudden? po alam po. Okay, so itong pinaka-last, nag-usap po kayo. Ano po napag-usapan niyo? Nag-usap po kami sa barangay po. Tapos, yun po yung tulok talaga niya is DNA muna bago siya mag-continue ng sustento. Mula po January this year hanggang this month po, August, hindi po siya nagbibigay na po. Captain Buscato, sir, magandang hapon po, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. Captain, ba't ko kayo nagdududa na anak niyo po ni Ma'am Mary Grace, yung bata na dala niya dito ngayon sa amin? DNA lang yung hinihingi ko sa kanila, sir. Pero ayaw man nilang ipa-DNA nung una No. pa. Gitna ako rito ka pa. Okay, bakit ko kayo Yes, sir. nagduda na baka hindi niyo po anak? Yung ano, sir, yung first, sir, first po nangyari niyan, sir. Kasi alam naman niya na January yung nangyari sa amin. Okay? Tapos, ako, sir, nung una pa lang, nag-support ako niyan kasi kung regarding sa bata, wala mang problema sa akin. Kung anak ko, di anak ko, wala problema sa akin yun. Bigla siya nanganak ng September. Last count po noon is December, yung last regla, di ba? Opo. So, Una January pa po, Kasi ganito, January sir, di naman 11 natin po, kailangan, ano, sir, di naman nung kailangan doon po, bilangin, may sir. nangyari sa amin Yun lang po. yung numungan ko, sir. DNA lang naman, sir. Sir, ako rin sasagot sa DNA kasi ayaw mo raw sagutin yung papa-DNA. So ako na po sasagot. Hindi, sir. Ako yung first, sir. Yun talaga yung inano ko, sir. Sinabi ko sa kanila, sir, na i-DNA ko. Kaso, Ayaw. ang hirap din kasi, sir, kasi ayaw nilang mag-DNA nung una. Then next, ang rason naman nila, sir, is i-manipula ko daw. Paano ko man naman i-manipula yun? Sir, neutral ako. Neutral DNA testing center sa akin yun. Kasi kung ikaw kukuha, tama nga naman, magdududa siya, Yes baka po, sir. manipulahin mo. Influential Ako na po. po, ang kukuha. Yung suki po namin, yung ECDNA, yun po talaga expert sa field ng pagkukuha ng DNA. So, Ayun, sir, wala mong problema sa ako akin. po sir, kung- magbabayad. Sarili ko na lang pong pera yun. Ako nang bahala. Or Wala usually, mong problema sa akin, sir. kung sponsor ano naman i-DNA, natin sir. yun, Yun naman yung libre. hinihingi ko, sir. Para may matutunan din po yung mga manonood dito. May mga nanonood mga kababaihan ngayon, may matutunan sila rito or meron sa kanila, alam na mga nanay na, tulad ikaw, di ba? May mga alam na. So, in fact, may mga sa Action Center nanonood. So, January 11 po, yung unang, Yes po. Yun yung time po na nabuntis po ako. Nabuntis niya po ako. hindi, Kasi yun yung January 11 po kayo unang nagtalik, di ba? pangalawa na po yun. Kasi yung nung August Unang time, August. 2022 doon, yung August 2021 is pumunta siya sa bahay tapos may nangyari sa amin pero hindi ako nabuntis. Nung January po, dyan po ako nabuntis niya po. Premature ba yung baby? Hindi po. Anong araw po nanganak? September 15 po. September 37 weeks nga po yung ang age ng baby nung pinanganak ko po siya. December po yung last regla po, December 26. Ang sabi po ng OB ko po is, ang counting po is yung last regla po. Basta So- sure po ako sir na siya ama, walang ibang gumalaw sa akin. Nandyan po yung mga medical ko po sa dala ko. Hindi po, normal. Hindi po, normal po. Normal po talaga. Nandyan din yung baby ko po. Kaya nga po, kung ako, tama lang po na magduda rin to si Captain. Hindi natin siya masisisi. Maaari nga pong 8 months and 4 days, maaari nga pong may ganong klaseng panganganak. Opo. It's possible. Sino ako para magsabi na hindi posible yun? Hindi naman ako doktor, hindi naman ako eksperto. Yun yung base lamang sa common knowledge, kung tawagin, na parang medyo off. Pero mali mo baka sa ibang pagkakataon, meron nga mga 8 months na pinapanganak. Meron naman talaga, premature. Okay. Sige, Captain. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Ako na po magpapa-DNA test bago kay ma'am. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Kaya nga po pumunta ako dito para Sige. po masustentahan yung anak ko po yung tapos masuportahan sa DNA. Tapos po nung malapit ako mga anak po, pumunta ako ng NAPOLCOM, nanghingi ako ng tulong kay Attorney Peñaranda. May number nga ako dito, sir. Tapos noon
tinawag siya ni attorney, agad-agad siyang pumunta. Captain, Yes, sir. Good afternoon, sir. willing naman kayo mag-submit yourself to a DNA test, Yes, sir. Wala pong problema, sir. Yun naman yung Tinitest. sinabi ko nung una pa, sir. kukunin po kayo ng specimen. Yes, sir. Okay. Yes, sir. O sige po, ganun lamang po. Tulad ng sinabi ko, Captain, pag lumitaw sa result na hindi ikaw ang tatay, wala kang dapat bayaran. Wala talaga. Pero kung lumitaw na ikaw yung tatay doon sa result, bayaran mo simulat sa poll. Doon sa pagbubuntis, pagpapacheck up and all. Tama? Yes, sir. Wala pong problema dun, sir. Hanggang sa Sinabi pag-albata. ko rin sa kanila, sir. Okay, si JV. Good afternoon, Sir Idol Rafi. Kasama natin ang ating mga live audience dito sa Action Center upang alamin ang kanilang mga opinyon at komento. Sir, anong masasabi mo po? Si Captain po kasi, si Chief, ang nire-request lang niya, DNA test, na hindi na magiging problema nung nagre-reklamo at ni Captain. Sinasagot na nga po ni Idol Rafi, no? So, para sa akin po, hintayin na lang po yun ang magiging resulta ng DNA test. No? Okay, sige. Nabanggit naman ni Sir Rafi Tulfo kung negatibo, hindi sa kanya, hindi magsusustento si Captain. Ngayon, kung naging positibo naman sa DNA test, mula nung panahon na hindi niya ibinigay yung sustento niya, kung ilang buwan yun o taon, ibibigay naman ni sige. Captain. Very good. Maliwanag po, solve na yung problema niyo. Thank you. Antay na lang po ang DNA test. Pag po nag-positive, obligado siya na suportahan niya po yung anak niya. Kasi anak niya po yun. Medyo may doubt nga sa part ng ama, kaya siguro mas okay na antayin na lang yung result ng DNA para hindi na sila magkagulo. Okay. At kung sakali man nag-positive yun, dapat panagutan niya yung bata. Ilan po anak niyo, ma'am? Tatlo. Okay, ito. Maganda to. Magandang kunan ng expert opinion. Tatlo na eh. Di mas maigi ipa-DNA test mo na Wala naman akong boyfriend. para wala talaga. sigurado siya na kung sa kanya ba talaga yan. Yun lang masasabi ko. Meron kami tinawagang OB na ayaw lang magpa-on air. Sabi nitong OB na, doktor po to posible naman yung bilang. Di lang siya pwede mag-on air. So, naniniwala po itong OB na tinawagan ni Odette na yung sinasabi ni ma'am, possible. Okay. So, yun na lang po, DNA test na lang. Sige, Captain, pupunta po yung mga staff ko dyan. Captain, Yes, sir. okay, kasama po yung ECDNA para isagawa na po nating DNA testing. Salamat po, Captain, sa time na binigyan nyo sa amin. Pwede po ba? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon. Ma'am. Sir, pwede po ba ako mag-express, sir? Opo. Kasi nung nangyari sa amin, nung January 11, sir, after nun, wala siya lahat. Wala siyang emotional, moral support sa akin, sir. Para bang, ano na lang, like, yun na lang po nangyari sa amin. Tapos wala na lang kasi malayo siya, nasa Cebu City siya. Tapos ako nasa probinsya. Tapos kung kukontakin ko po siya, wala po. Nandito po yung mga convo namin. Palagi ako nagchat-chat sa kanya. Wala siya pong mga respond. Tapos nung sa barangay... Kailan mo siya kinontak, ma'am, nung buntis ka? Nung Nung nagbubuntis ka pa lang, kinontak yes po, mo siya? nung yung January 11 hanggang ano po, halos everyday po ako nagkukontak sa kanya. January level. After that, kailan niyo po nalaman na buntis ka, sinabi niyo agad sa kanya? Nung ano po, nagdududa na po ako kasi hindi po ako January dinatnan ng 11, ma'am, January yung nangyari po. sa inyo. Opo. Tapos, so supposed to be dapat mga March, medyo alam mo na kung buntis ka. Opo, yan po. So, March, Nag-delay April, po ako sinabi ng mo buntis February, ka, March. Opo. tumulong naman siya. Opo, nag-PT po ako ng March tapos tumulong po siya. Yun yung pag-April po is, pag nagpinatal ako, kasama yung mama niya po, pinasama niya sa akin yung mama niya. Po. Okay. April, May, tumulong. April, opo. June, July. Opo. O, Nung January lang po siya, ngayong taon po hindi nag-support. tumulong naman pala siya simula nung sinabi niyo buntis kayo hanggang sa pinanganak. Kaya lang matapos panganak, medyo nagduda na siya kasi nga siguro baka sinusulan din siya ng nanay niya. Sabi siguro, anak, mukhang alanganin yan. 8 months. Sige, ma'am. Kamukha nga niyo yung bata, sir eh. Kamukha niya yung Kamukha bata. niya? Yes po, sir. Tanungin mo po siya, sir. Nung nagkita kami sa barangay, sir, halos hindi siya makatingin sa bata dahil Ganito kamukha nga, niya. ma'am. Ubligan natin, ma'am. Ganito, ma'am. Parang yung dinidinay. Para gumita naman po ako, ma'am, may pagdududa naman kasi siya at meron man dahilan para magduda siya kasi nga po off yung bilang. So, gayon pa man, pag lumabas po sa DNA test at siya yung tatay, sisingilin po natin siya doon sa mga kulang na hindi niya naibayad at dadaan po tayo sa PNP. Hindi na po sa Napolcom. Yung PNP, si Chief of Police lang po at si PNP Chief lang po, kayang-kaya ko na yan. Okay? At gagawin natin salary deduction. O, di ba? Marami Thank you tayong paraan po, na sir. pwedeng gawin Thank na you po, sir. maobliga po siya. Opo, yes po. Okay? Ngayon, pag lumitaw na hindi siya, di, pasensya na lang Yes po. muna. Sigurado Yun lang po po, ako ma'am. Para naman Sigurado ma-satisfy po. din natin yung kanyang pagdududa, pag-agam-agam. Ano na lang po, ma'am.
doon po nga ako sir na pumunta talaga dito dahil nung nagbarangay kami, nag-walk out kasi siya kasi hindi niya gusto makipag-usap ng maayos. Para po bang yung DNA na sinasabi niya is parang cover up lang po niya na hanggang sa kung kailan ako Okay, susuko po, may ex po siya sir. Tapos sabi niya yung mag-boyfriend po kami sir, yung may nangyari yung January 11. May asawa po ba ito? Wala po. Okay. Wala na siya ng ex niya tapos may isang anak. Tapos nung May po, May anak siya sa ex niya? po. Tapos nung May po, 5 months po ako. 5 months po yung tiyan ko. Nalaman ko na 8 months na buntis pala yung ex niya sa pangalawa nila. Binubola niya po talaga ako, sir. So Sumula pala. nabuntis din yung ex niya? Yes po, sir. Sabi niya sa akin, wala na sila talaga. Wala nang contact sa bata na lang. Okay. Yan yung sinabi niya sa akin, sir. Siya yung Okay, nagsabi sa ma'am, kahit na pinagsabay-sabay nyo kayo, wala pong violation dun sa batas dahil hindi naman po kayo kasal. Oh, yes po. So, Pero mas- nasa inyo na yon kung stress po. opo, nakita ko kung halimbawa nakita nyo siya na may pinagsabay pala kayo, then meron kayong opportunity na umatras at i-break siya kasi sa lawahan siya loko-loko. However, kung binuntis ka niya at hindi siyang support, ibang usapan yon. Okay? Pero ma'am, in fairness dito kay Captain kasi sabi niyo, galing mismo sa inyo, January, February, March, hanggang December nagsuporta siya. January na lang siya hindi nagsuporta this year kasi nga meron naman talaga siyang karapatan magduda. Baka sabi ko kanina, ulitin ko, baka may nagsususan yung mga kamag-anak, nanay niya na, oy, kulang sa buwan yan, etc. So ito naman, naniwala, kaya medyo bigla siyang matras. Pwede rin natin siya hindi masisisi tungkol dyan. Kaya nga po, ang pinakasagot dito, DNA. Ma'am, sorry hindi ko kilala to. Pakialam po dito sa kapitan na ito. Pero gumigit na alam po ako. Doon po sa Sir Rafi na may mga babae siya tapos parang nabuntis niya tapos susustentuhan lang like how many months lang po tapos pagkatapos niyan wala na tapos bibigyan ng Ma'am, ano po kung nalaman nyo na babaero pala siya, after na po noon nung nabuntis na po ako Sir Rafi nung hiwala pa ako hindi pa po ako nabuntis ang nalaman ko lang po is isa lang yung anak niya sa ex niya yun lang po. Okay. Yes okay. po. Well, kung siya po ay playboy, kahit pa sabihin natin 2 o 3 na yung kanyang nabuntis, as long as hindi po siya kasal, as long as wala po nagreklamo sa kanya, wala ko nakikitang problema. Kung tuloy-tuloy naman pagsusuporta niya doon sa mga bata. So, ito po yung problema niyong dalawa, medyo masalimuot to and I appreciate you coming to us. Nagmasaya pa kayo. Kaya kami nang sagot sa aeroplano niyo at saka sa hotel niyo. Pabayaan na po natin mo yung DNA test result. Yes po. Kapag lumabas po yung DNA test result, maniwala kayo sa akin, makakahon ko ito at hindi ito makakalusot. Marami tayong pwedeng gawin dito. Nandiyan naman po yung Chief of Police, yung RD, Regional Director ng Cebu o Provincial Director. Nandiyan po yung Kamkrame, Chief PNP, at pinakamataas na Kamkrame sa administration. Di ba? Yep, yes po. Okay. Kaya po kahit Yung Chief ng HR. ang mahal mag-maybe po, Sir Rafi. Gumawa talaga ako ng paraan na manghiram ng pera para makapunta dito para po dumulog sa inyo. Dahil alam ko po na Yes, sa ma'am. kanya po talaga. Dahil wala akong iba po. Siya lang po. Ma'am, maaaring nagsasabi nga totoo. Kaya ma'am, yung pamasahe nyo rito, pati mga inutang nyo pagpunta rito, i-reimburse ko yun. Ibig sabihin, ibabalik ko po sa inyo, ma'am. Ha? Thank you so much po, sir. At tuloy-tuloy po kayo yung hotel hanggat inyo sinasabi na gusto nyo umuwi. Sagot ko po yung sa hotel. Sagot ko po yung sa pagkain. Maraming salamat po, Sir. Okay. At kung magkano po yung inutang nyo na pagpunta rito, pakita nyo po sa amin, sabi nyo lang po sa akin magkano yon, papalitan ko po on the spot. Maraming ha? salamat. Yes, ma'am. At salamat po, ma'am, sa tiwala. Ha? Sige, ma'am. Makakuha ko kayo ng hustis sa akin, ma'am. I guarantee. Pinapangako ko po sa inyo. And the justice will be swift. Pero with the condition, kailangan pa rin po natin yung DNA test result. Ha? Kasi po, pag nandiyan ang DNA test result at lumitaw na siyang tatay, hindi ako papayag. Pag babatukan lang natin to. Oo nga. Gusto mo, pingutin yung pantenga niya. Di ba? Joke lang. Pero pinapagaan ko lang kalooban ni ma'am. Wala pang okay na, ma'am? kumuha ko yung baby po para pong dinideny na niya ba. Yun Okay. pong masakit sa akin. Ako na nga po Sige sa po. part ko po, sir. Opo. Sinualo ko na lang yung lahat ng sakit po na dinulot niya sa akin. Sa trabaho ko po, kasi isa akong teacher po. Sa public po, tapos alam mo naman yun naman po na teacher, hindi yan. Di ba yun noon, di ba hindi pwede na magkaanak na walang hindi kasal. Tapos Sige, po, marami sige. pong mga sabi-sabi nga, bakit yan nangyari sa kanya? Sige, ma'am. Nga po, dami ko pong stress kanya, sir. Grabe po. Sige, ma'am. Gawin po natin to ASAP, ano? Odette, ASAP. Pupunta ko tayo ng Cebu kasi doon naman si Captain. Doon natin gagawin yung DNA testing. Okay? Salamat. Salamat po sa tiwala, ma'am.